online lang at okay lang naman kahit simpleng damit lang. Okay po, sir. Thank you po. Anything else? Okay, so I think wala na pong question. So yan po yung ating magiging setup. We will proceed then with the introduction to science, technology, and society. So our agenda for this discussion is to define muna ano ba si science, ano ba si technology, and ano si society as their own or bawat isang word, no? Wala pang connection. After which, saka natin ngayon titingnan kung ano ba yung connection ng tatlo. And lastly, we have the antecedents redefining science towards society. So later on, titingnan natin kung ano ibig sabihin nito. Unahin muna natin si science. So from the Latin word na scientia, it simply directly translate to the word knowledge or to know, to understand, awareness, etc. So in a general picture, pag sinabi nating science, ang goal nila ay to pursue knowledge, okay, or general truths or the operations of the fundamental law of the universe. Okay, ano yung mga laws ng physics, ano yung laws ng biology, laws ng chemistry, etc. Yun yung gusto ni science. So it is also a systematic way of acquiring knowledge based on the unbiased observation and rigorous experimentation. And then since systematic siya, meron tayong tinatawag na scientific methods na dapat sundan. So it has 6 steps. Magsisimula ka sa observation, next ay question, hypothesis, experimentation, and then conclusion. So bigay tayo ng example. So let's say for the observation, huwag na tayong lumayo sa PUP. So anong na-observe ko, first week pa lang ng enrollment ng freshman, kompleto na or puno na yung engineering program. So yun yung na-observe ko. So makabuo ako ng question na, bakit nga ba ganun? Anong meron sa engineering program? Paano siya naging superior? Bakit siya tinatangkilik ng mga tao? Okay? Or yung mga students ba sa engineering, gusto ba talaga nila yung ginagawa nila? Okay? So yun yung question ngayon. So after which, magbabasa ka ngayon regarding doon sa question. Okay? Kukuha ka ng related literatures or knowledge, and then you will come up with the hypothesis. O sa tingin ko, kaya siya tinatangkilik is because marami daw opportunity sa engineering field. Tapos, mas marami daw silang pera. And other papers, sinasabi, mas nakakadagdag daw ng ego. Okay? So, yun yung nabasa. So, yun yung hypothesis. So, sa tingin ko, kaya siya tinatangkilik ay dahil sa mga kadahilan ito. After which, since nakapagbigay ka na ng hypothesis, ang next mong gagawin is to verify, no, yung hypothesis. Paano mo siya i-verify? You will conduct some experimentation. So sa experimentation, not necessarily nasa loob ka lang ng lab and you're doing something or you are crafting something. So sa experimentation, pwede rin siyang based on um, surveying. Okay? Kasi kung sa survey, kumukuha ka pa rin ng data. At yun yung ginagawa ng experiment. Kumukuha ka ng data. So, paano ang gagawin natin? Magbibigay ka ngayon ng questions sa mga piling students. So, pwedeng engineering students lang, pwedeng taga-COC or buong taga-PUP. Okay? So, yung survey, meron siyang question na such as, ano ba yung first choice mo sa college? Okay? First choice ng program. Then, anong feeling mo nakapasok ka sa engineering course? Anong feeling mo hindi ka nakapasok? Etc. Yung mga ganong question. After which, pag na-gather mo na lahat ng lahat ng feedbacks nila, okay? Lahat ng sagot nila, then pwede mo na ngayon siyang i-analyze.
Paano mo siya i-analyze? Pwede kang mag-correlate or gumamit ng iba pang statistics tool. Okay? Or pwede kang gumawa ng percentage, no? Sabihin natin 70% ang nagsabi na yung mga nasa SEA, pangarap talaga nila yung engineer, maging engineer. 20% ang nagsabi na sumunod lang sila sa Agos. So yung kaibigan ko nag-engineering sa PUP, so edi mag-engineering na rin ako. Okay? And then 10% yung students na nagsabi na nautusan lang daw sila ng nanay. Mag-engineer ka na, edi mag-engineer. Okay? May ganon. So, after mong ma-analyze na, nilagay mo na, ni-reflect mo na yung datos nila, therefore, pwede ka nang mag-conclude. So, base dun sa analysis, majority ng students ay nagsasabing talagang gustong-gusto nila yung engineering or kaya napupuno yung SEA within or engineering program within 1 week is that gusto talaga ng students yung engineering program compare sa different programs due to the idea of marami raw pera, etc. etc. Okay? Tapos, after ng conclusion, magiging part na siya ng knowledge. Paano natin masasabing part siya ng knowledge or nakapag-add na tayo ng knowledge? Okay? Makikita niyo yan na siya po ngayon ay gagawin ng related literatures. Okay? Na siya ngayon yung current na knowledge na alam natin. Okay? Kasi way before, perhaps, siguro way back 80s, 50s, 70s, hindi ganun kasikat si engineering program. Okay? Pwede nating sabihin na ganun. And then today, engineering program na yung sikat na sikat in the Philippines. Okay? So, nagkaroon tayo ng panibagong knowledge. So, question, pwede po bang mag-conclude muna bago mag-ask ng question? The answer is hindi. Okay? So, itong steps or steps ng ating scientific method, napaka robust, strong yan na dapat sinusunod. Now, let us proceed with the term technology. So pag sinabi nating technology, that is simply the application of scientific knowledge, and the usage of is for practical use ng human being. So makikita nyo sa figure 1.1, yan yung typical technology na makikita natin in everyday use. Okay, we have the cellphone, radios. So ngayon sa radio medyo kaunti na lang eh. You have the mobile phones, TV, satellites, okay, etc. So please take note na pag sinabi nating technology, hindi lang siya balot sa electronics. Okay? Basta the keyword ay for practical uses, matatawag natin siyang technology. One example niyan ay, let's say for example, sa Philippines, dati, meron tayong barter economy. So barter economy, papalitan ko yung bigas ng, let's say for example, 10 kalabaw. Okay? So hindi siya practical in a sense na may bit-bit ka pang kalabaw. Okay? So ngayon, nag-conduct tayo or gumawa tayo ng technology na mapapadali yung buhay natin. So anong gusto natin sa buhay? Gusto natin ng pera. So yun na ngayon yung naging practicality. Instead na may dala kang kalabaw, ang dala mo na lang ay papel na may 3 nakangiti. Okay? Then pag nakuha mo na yung nakangiti, ikaw din, ngingiti ka na rin. Okay? Yun ngayon yung technology, yung pera. So ano pa ba? Ano pa bang naisip yung technology? Can you give some? Ask natin si May. Yes po, other technologies po. Ano pang naisip mong technology? Sa ngayon po, siguro po yung ano po, mga smartwatches po, mga bago po ngayon. Okay, smartwatches. Anything else? Meron pa ba? Sige, bigay lang kayo na example. Yes, Marcus. I think po mga motor vehicles po for convenience of traveling po. Okay, motor vehicles. Anything else? How about yung beep card?
So dati, nagpa-fall in line pa tayo, bumibili tayo ng single journey na ticket. Ngayon, isang tap na lang, di mo na kailangan pumila. Pipila ka doon sa, syempre, doon sa mismong entrance ng pagtatapan. Pero hindi ka napipila para bumili ng single ticket journey or single journey ticket araw-araw or kada sasakay ka ng LRT, PNR, MRT, etc. Diretso ka na ngayon sa pagtatap. Ano pa? Yung RFID. Okay? Yes, Marian? Sir, yung online markets po, tsaka yung as well as GCash po. Okay, online market, GCash. Okay, very good. Meron pa? Yung mga QR codes. Okay, so technology rin yan. Okay, so I think meron pa yan, pero tingin ko nahiya lang kayong mag-share. Okay, so proceed na tayo. So, pero nagigets yung main point, no? Anything that makes life easier means technology. Okay, so meron tayong sinaunang technology, outdated, kagaya ng mga wooden na gulong. Okay, kasi ang gulong natin ngayon puro na rubber. Pero way back sa medieval periods, yun yung advanced technology na meron sila. Okay, so naluluma lang ng naluluma. Ngayon, ang gusto natin in the future, ayaw na natin ng gulong. Gusto natin puro ano na, hovercraft, no? Yung mga rovers, yung mga lumulutang na. Okay? Now, proceed tayo with the word society. So pag sinabi nating society, that is a large group of people who live together in an organized way, making decisions about how to do things and what needs to be done. Okay. So hindi natin i-differentiate anong ibig sabihin ng society versus organization versus community, committee, etc. Kasi malulus tayo dyan. Okay? Focus lang tayo sa idea na a large group of people na living together and doing things together, tatawagin natin siyang society. One example niyan would be nation. Okay? So anong gusto ni nation? Gusto ng nation at yung mga tao sa nation ay umunlad. Okay? So tatawagin natin siya ngayong society. So, pwede rin naman yung engineering students. Okay? Ang gusto ng engineering students ay graduate. So, anong needs to be done? So, yung iba dyan, gumagawa sila ng mga seminars. Okay? Nagpapa-seminar sila, nagpapa-tutorial sila, etc. etc. Yun yung ginagawa nila para pumasa. Yun yung ultimate goal. So, dito rin no, sa course na ito, kayo as a class, okay, matatawag din kayo society in a sense na meron kayong common goal katulad ng pagpasa sa subject na ito or sa course na ito. Okay, so and then what needs to be done? Siyempre, tulong-tulong kayo ngayon sa quizzes, tulong-tulong kayo sa debate, etc. Okay, so yung term na large ay very subjective kasi di naman define kung ano ibig sabihin natin ng large. So, tatanggapin na lang natin na kahit yung section ay matatawag ng society. Okay, or large group. As simple as that. Ngayon, so binigay natin definitions ng tatlo. Siyensya, teknes, saka societas. Then, ano ngayon yung connection nila? So, tingnan natin. Clockwise muna tayo. Sa science, it will give or provide knowledge. Kasi nga, yun yung term na nakadikit sa kanya, knowledge. Nagbibigay siya ng knowledge papunta kay technology. So, si technology, anong gagawin niya? Kukunin niya yung idea na yon. Let's say, for example, yung knowledge ng quantum mechanics or ng semiconductors. Okay, yun yung knowledge. Sa technology, ang gagawin niya, i-apply niya yung semiconductors papunta sa kanila. Ano example niyan? Yung HDD tsaka yung solid state drive. Okay? Na-improve ngayon yung pag-i-store ng memory. So si technology, ang binabato niya naman sa society is simply for practicality or masatisfy yung needs tsaka wants ng society. Okay? So ginagamit sila ng society. And
After which, etong si society, siya naman yung magdidictate ano pa yung kailangang unahing aralin, okay, ni science. So one example niyan ay during the pandemic, no? COVID-19. So sabi ni society, marami sa ating mamamatay pag di natin to pinag-aralan. So science, ito yung i-focus ninyo. Okay, so yan na yung naging focus ngayon ni science. Now, ngayon kung may nabibigay siya ng clockwise, counterclockwise, may mabibigay pa rin itong mga ito sa isa't isa. So si science, again, magbibigay siya ngayon ng information. Anong information? Sabihin natin na pag-aralan na nila yung virus, COVID-19. So si science, sabi niya, ganito siya nagbe-behave, ganito siya nag-spread, ganito siya magparami, ganito niya maiwasan yung mortality rather. So ibabato niya ngayon kay society. So anong gagawin ni society? Si society, out of better good, syempre, ayaw nilang mamatay, gagawa sila ngayon ng paraan. So sabi ni science, para daw maiwasan yung infection, magtakip daw tayo ng bibig kasi ganun daw yung transmission eh. Magtakip daw tayo ng bibig tapos as much as possible nakakulong lang tayo sa bahay. So si society, ang ginawa niya, instead na lagi tayong may hawak na bimpo sa ilong, gumamit tayo ng face mask, face shields, gloves, injection or vaccine. Okay? So, gumawa siya ng technology. Then yung technology, pag sinabi natin technology, yan ay mga tools na ginagamit ng tao. Okay? So next, ano naman yung binabato ni technology papunta kay science? So binabato ni technology kay science ay anong feature pa yung need-i-add sa kanya? So let's say yung mga TV, so dati yung TV, ano yan TV yung kuba, no? Kung tawagin. So anong disadvantage? Sobrang bigat. So yun yung feature na kailangang improve. Ibabato nyo ngayon kay science. Science kasi yung ating structure ng TV ay sobrang lalaki. Baka naman pwede mong gawa ng paraan na paliitin itong devices natin or yung materials. Okay? Kaya yung mga microchips, no? Dati malalaki yan, ngayon papalitan ng papaliit. Kasi ini-improve ngayon ni science. Okay, so that's the connection within the three. Now, why do we need to study STS? Ano bang essence nito? Okay, so sa STS is somewhat gives to us a historical point of view of how science and technology affects the society and vice versa. So, tulad ngayon, no? Lahat tayo ngayon ay nilalamon na ng technology. Lahat tayo naka-gadget na, puro cellphone, laptop, naka-social media, okay, etc. etc. During uh, during way before, okay? Ano kaya yung mga technology, okay? Or ano yung science dati? So the discovery of photoelectric effect, doon pa lang siya umuusbong. Okay, iba pa yung technology nila. Pwede natin sabihin, Friendster pa lang, no? Wala pa tayong Facebook. Ano pa bang technology na meron? Yung mga kartero, okay? Etc. etc. So, ang main point ngayon ni STS is ano tayo nung past, paano tayo nag paano nagko-connect si science, technology at society, anong meron tayo ngayon, at saka ano tayo in the future. So, ang goal niya is to become the society and the science to become more responsive. So, kung ngayon na pag-aralan natin na in the future, pwede tayong ma-wipe out ng global warming. So si society, tuturuan niya na ngayon or i-dictate niya na si science na aralin mo lahat kung paano natin malalabanan yung global warming. Okay? At yun yung gusto ng STS. That's why it is also important. Okay? Kasi sa STS, pinagsama-sama na yung tatlo. Okay? Now,
Let us have these antecedents redefining science toward society. So ano bang ibig sabihin ng antecedent in the first place? Okay, so antecedent simply refers to a thing or event that ever existed logically that precedes another. Okay? So, etong antecedents na to ay somewhat event na nangyari bago ma-redefine si science. Okay? Again, yung definition, very definition natin na science, to gain knowledge lang. Okay? So, in figure 1.2, we have Thomas Kuhn on the left side and then we have Karl Popper on the right side. Itong mga sinaunang tao na yan, sila po ay philosopher. So, science, mula sa definition natin kanina ng science, itong dalawang ito, binigyan nila ng somewhat anomaly kung anong ibig sabihin ng science. Halimbawa, si Karl Popper, nag-suggest siya ngayon ng falsification theory. So, way back before, ang sinasabi nila is science daw ay based sa rationalism tsaka empiricism. And then it is absolute. What I am saying is that kung halimbawa, nakakita ako ng swan na puti, tapos si Marian, nakakita rin siya ng puting swan, si Teresa or si May, puting swan din, si Nikki, puting swan, hanggang kay Marcus, puting swan. Then nagkandak ako ng study, sinervey ko, nakakita ba kayo ng puting swan? And then nakakita daw sila. So, ang conclusion, lahat ng swan ay puti. Ito yung knowledge. Okay? Pero, according kay Karl Popper, more likely, truth siya unless may magpakita na black swan. Okay? So, masasabi natin puti lahat ng swan unless may lumabas ng kulay itim. So, therefore, ang sinasuggest niya ay dapat si science, hindi siya absolute truth na pwede siya ngayong magbago. Okay? Yan yung main point ni Karl Popper. Si Thomas Kuhn naman, mas matindi yung ginawa niya. So, sabi ni Karl Popper, balik tayo, nababago yung science. Si Thomas Kuhn, ang ginawa niya, gumawa siya ng libro, ang pangalan ay The Structure of Scientific Revolution. Okay, so tungkol saan naman itong libro na yon? Yung libro na to tungkol naman sa kung kailan nagkakaroon ng paradigm shift or kailan ano yung mga necessary things or events na lumabas bago tayo magpalit ng paniniwala. Okay? So we have this paradigm. Pag sinabi natin paradigm, yan yung paniniwala within the science. Okay? Siguro ang maganda example niyan yung geocentric. Okay? Geocentric model tsaka heliocentric. So yung unang paradigm, puro tayo geocentric. That means lahat ng study is to verify na yung model natin ay geocentric. So lahat ng science nakaikot lang doon. And then, meron siya ditong phrase na dogmatic enterprise. Anong sinasabi doon? Pag merong research na nagsabi na hindi tayo geocentric na model, ika-cancel culture nila. Okay? Yan yung ibig sabihin ng dogmatic. Okay? And then, we have this what we so called paradigm shift. So from the term itself, si paradigm, paniniwala, and then nag-shift ka ngayon ng paniniwala. So kailan daw nagkakaroon ng paradigm shift? Lalabas yan, yung paradigm shift, if lilitaw itong tinatawag niyang crisis. So ano tong crisis na to? Yan yung binabanggit ni Karl Popper na black swan. Ngayon, kung si black swan ay lumitaw, hindi siya kayang explain ng model, okay? Nung, let's say for example, geocentric model. Therefore, kailangan mo na ngayon ng revolution. Ano ginagawa sa revolution? Gumagawa ka ngayon ng panibagong paniniwala. Nagko-construct ka ng theories, ng laws, okay, na sasagot kung bakit mayroong black swan. Okay? Therefore, after which, pagka na-verify na lahat ito, purely constructed na siya, magkakaroon ka na ngayon ng paradigm change. Okay? Or bago na yung paniniwala ng lahat. So kung dati geocentric, ngayon lahat tayo heliocentric na.
Then lahat ng study tungkol na ngayon sa heliocentric. So kinancel na natin si geocentric. Again, dogmatic pa rin kasi may kinakancel tayo. Okay? So anong magandang example niyan? Ang magandang example niyan ay yung Newtonian mechanics. So, nung binigay na ni Newton yung kanyang three law, so majority, kung si Newton ay 1521, so bago dumating si Einstein, okay, puro lahat may kinalaman sa Newton's mechanics, okay, Newtonian mechanics, puro nandun yung study. So nagkaroon tayo ng tinatawag na crisis kay Newton's law pagdating sa ultraviolet catastrophe. If kung gusto nyo panoorin kung ano yung ultraviolet catastrophe, so I will share a link. Okay? Pero ang main point is that hindi kayang explain ng Newton's or ni Newtonian mechanics yung ultraviolet catastrophe na yon. Okay? So si ultraviolet may kinalaman ngayon sa energy. So, kay Newton, ang sinasabi niya, yung energy daw ay continuous. Mula sa potential energy, directly convert into kinetic energy. Okay? Continuous lang siya. Pero, nung lumabas na yung crisis, hindi siya ngayon kayang ma-explain nung ganong theory. Now, then nagkaroon tayo ng model revolution, lumalabas na yung energy, pwede siyang by packet. Okay? So, or hindi siya continuous. Pwede siyang dadampot ka ng energy, saka mo siya ibabato, etc. Okay? So, yung concept ng packet energy, wave packets, diyan ngayon nag-grow yung bagong mechanics, which is what we call quantum mechanics. Okay? Yun yung birth ng quantum mechanics. Yun ngayon yung panibagong paradigm. Okay? Paniniwala na lahat na yung energy ay pwede siyang packet, okay? Na hindi siya continuous. Okay? Ngayon, yung mga study all about quantum na. Okay? Puro ganun na yung goal ngayon. Okay? And so on, syempre, for some other time, pwede rin magbago ulit yung paniniwala. Okay? Pwedeng si quantum, hindi na siya meron siyang hindi masagot. Let's say, for example, special relativity. Okay? Therefore, babalik tayo sa crisis and then panibagong paradigm ulit. And the cycle goes on. Kaya may kita mo, meron kang the Kuhn cycle dyan. Kasi paulit-ulit lang siya. So aside from these two, so anong ginawa nilang dalawa? Okay, nagbigay sila ng anomaly sa term ng or definition ng science na hindi siya absolute truth at nagbabago siya dapat. Oops, hindi pala natatanggal yung annotate na. Anyways, so aside doon sa dalawa, ito pa yung event na nakapagpa-redefine ng science towards society. So the question is, does society affect science or science is truly absolute, okay, and universal? So let's see kung ano yung mga nangyari in the past. Okay. So una, yung environmental concern. Okay, so during the World War II, okay, meron tayong mushroom cloud na gawa ng nuclear bomb. So during World War II, ano yung ginagawa ni science? Ang ginagawa ni science ay study niya ngayon yung knowledge ng nuclear fission. Yun yung science. Yun lang, wala nang pakialam. Basta ito yung nuclear fission. Then, pumasok si technology. Si technology, anong ginawa ng technology? Gumawa siya ng atomic bomb. Gamit yung idea ng nuclear fission. And anong naging effect? Nung itong nuclear bomb, hinagis to ngayon sa Japan. Okay, Hiroshima and Nagasaki. So, ano naging effect? Yung naging effect sa Japan, ang pinaka matinding damage dyan, instead sa impact, ay yung radiation. Nalalason yung mga tao, nalalason yung environment. Okay? Pangit yung term na lason pero somewhat nade-degrade ngayon yung environment doon. Pag nade-degrade yung environment, sinong apektado? Yung society. Okay? So, doon pa lang sa first event, dikit-dikit na sila. Sa second event, commodification of science, funding often influence the science. Okay, so in short, nabibili ngayon si science. So punta tayo sa India.
Okay, so si India, meron silang space station. Pero alam din natin si India ay poor country. Okay? So that means nag-fund sila ngayon ng space exploration. Doon nila binuhos yung pera na nineneglect nila ngayon yung pagkagutom sa India. Okay? So again, meron kang idea ng science, idea ng technology, yun nga yung mismong space rocket, tapos apektado pa rin si society. Okay? Nagugutom yung tao mo. Pero meron ka rin namang society na nagsasabing, ito yung aralin mo, science. Okay? So again, connected pa rin yung tatlo. Lastly, we have the cultural, racial discrimination, and gender biases. Okay, so way back sa Pilipinas na lang, una tayong umalis. So meron tayong culture na at paniniwala na dapat yung babae nasa bahay lang. Tapos yung lalaki lang yung pwedeng mag-aral. Panahon ni Rizal, okay, kasama yan. So, meron tayong bias in a sense na kawawa naman yung mga babae, no? Na dapat pwede rin silang mag-aral na makapag-contribute sa science din. Okay? So even yung mga Spanish, no, tinatawag tayong Indio. Okay? Meron pa ring racial discrimination. Wala tayong privileges din na katulad nung nasa Spaniards. Okay? So up until now, meron pa rin tayong discrimination na ginagawa. Yung mga Tagalog, no? Yan yung suspect. Lahat na lang dinidiscriminate ng mga Tagaluzon. So, pwede niyo bang mahulaan sino yung dinidiscriminate nila? Kahit lagay niyo na lang sa chat. Okay, so ewan ko, for some reason, yung mga Tagalog galit na galit sa Bisaya. Okay? So, paano natin dinidiscriminate? Dinidiscriminate natin sila in a sense na pag sinabi mong Bisaya, sila po ay katulong. Na wala silang karapatan na maging ka-level or makapag-aral din. Well, in fact, marami tayong mga tubong Visayas Mindanao na magagaling din. Okay, andyan sila Pacquiao, then yung isa doon naging presidente pa natin, etc. Okay? So yung asawa ni yung unang asawa ni Einstein, okay? Nakalimutan ko yung pangalan niya pero pumasok siya sa university na exclusive lang para sa mga boys. Making po ng accent. Okay? Kasama rin 'yan. Pati yung pati yung mga Muslim, dinidiscriminate ng mga Tagalog for some reason. Pero siguro namana natin 'yan sa yung culture na yan, naging culture na siya eh. Namana natin yan sa pananakop. Perhaps sa Spaniards or sa Americans, etc. Okay? Pero the idea is, kung meron tayong discrimination, maapektuhan din yung growth ng science and technology. Paano kung merong mala Einstein pala na Bisaya? Okay, tapos dahil kinakancel natin sila, hindi siya nakapag-contribute. Hindi, ang laking hinayang, no? Not just in science, but not just in our nation, but in the whole earth, okay? In the whole earth na. So, that means, mula sa tatlong tatlong considerations, i-redefine natin ngayon si science. Na mula dito kay Thomas Kuhn, meron tayong tinatawag na normal science. Ito yung simpleng ginagawa lang ng scientist na just to acquire knowledge na may dogmatic enterprise. Okay, yan yung normal science. Mula dyan, nag-transit tayo into what we call post-normal science, na which is ginagawa na natin ngayon. Sa post-normal science, si science ngayon ay naging mas open. Pwede siyang barahin, pwede siyang diktahan, okay? Tapos yung comment ng other professionals, kagaya ng law, ng ethics, okay? Kino-consider na ngayon ng science. Kaya pag nagre-research tayo, yung ibang thesis, okay, meron tayong sinasagutan na ethical considerations. Okay, kasi ngayon, ganun naka-open si science. Which is, nakikita naman natin na importante talaga na ganun dapat. Okay, para maiwasan yung ganito ulit na issues.
mawala yung environmental concern, commodification, tsaka yung discriminations, etc. Okay, so that's it with the first lesson. Diyan lang naman umiikot yung topic na yon. Meron po ba kayong question? Wait, 2 minutes na lang pala. I-close ko ulit muna yung ating meeting, tapos magbibigay ulit ako ng pangatlong link. Okay, I'll stop the share. Paki-stop na rin po yung